Ang pakikipaglaban ni Asta laban sa Giant Demon, ang bagong kapangyarihan nila Noel na itinuro sa kanila ng mga elves, at ang maangas na bagong lakas nila laban sa mga middle class devil. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kung kaya't hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Simulan natin kung saan ang espada ni Asta ay nakatusok sa malaking bola ng Mahika, at doon ay sinabi ni Asta na silang dalawa daw ni Libby ay mag-devil union na. Nawala ng parang bula ang malaking bola ng Mahika na sobrang kinagulat ng mga tao, at ganun na rin si Damnatio. Sa kabilang banda ay binalik ang eksena kung saan pangiting sinabi ni Yuno na sa kasamaang palad daw ay naroon sa Clover Kingdom ang isang tao na magtatanggol dito. Hanep pinakita na nga dito mga kaibigan ang appearance ng devil union ni Asta, at sinabi niya nga dito na sa ngayon daw ay tatagal lamang ng 5 minuto ang kanilang pagsasanib. Nagsimula nang atakihin ng Giant Demon ang ating bida, at sinabi naman ni Asta na tatapusin daw nila ang halimaw na to, at doon ipinalaki ni Asta ang kanyang espada at nagawang hatiin sa gitna ang kamay ng Giant Demon. Nagtataka ang mga tao sa ibaba kung ano daw ang nangyayari sa laban, at sinabi naman ni Asta kay Damnatio na panoorin daw siya kung paano niya ililigtas ang kanilang bansa sa tulong ng kapangyarihan ng devil. Nang makita ng mga tao si Asta ay nagulat sila sapagkat inaakala nila nakasama siya ng Giant Demon upang wasakin ng Clover Kingdom, subalit ang mga taong nakakakilala sa ating bida ay alam nilang si Asta ang devil na yon na siyang magliligtas sa kanilang bansa. Naiinis naman si Solid sapagkat tutulungan lamang daw ba sila ng isang mangbubukid, at wika ng kapatid ni Mimosa ay hindi man daw niya gusto ang kanyang nakikita pero may tuturing niya ito bilang isang kagandahan. Wika naman ni Solid, sino ba ang mag-aakalang ang isang tulad ni Asta ay magagawa ang ganitong klaseng bagay, at doon ay humiyo naman si Claus dahil magagawa daw talunin ni Asta ang Giant Demon, hindi dahil siya ay isang devil possessed kundi dahil siya ay isang tunay na Magic Knights ng Clover Kingdom. Todong hiyaw talaga ang ginagawa ni Claus mga kaibigan, at medyo natatouch na ako dahil makikita naman natin ang malaking tiwala na pinapakita niya sa ating bida. Nakahanda na si Asta upang hiwain ng malaking sinaunang demonyo, samantalang ang demon naman ay walang alinlangan na susugudin si Asta, at sa isip naman ni Julius na ang Giant Demon ay binubuo ng napakalaking magic power, at kahit anong magic ang ibato dito ay magagawa lamang niyang ibalik sa kanyang kalaban. Subalit ang atake daw na gagawin ni Asta na may kasamang anti-magic ay walang paraan ng Giant Demon upang sanggahin ito, kung kaya't si Asta ay todo din ang hiyaw sa kanyang gagawing pag-atake, at pagkatapos ay walang kahirap-hirap mga kaibigan na nagawang hiwain ni Asta ang katawan ng Giant Demon na kinasali ng kanyang pagkatalo. Tuwang-tuwa naman si Julius sa kanyang nakita, ganun na rin ang lahat ng taong nakakakilala kay Asta, samantalang si Asta ay tuwang-tuwa din sa kanyang ginawa. Subalit ang devil ni Nak ay tila ba natatakot or naiiyak dahil kung magpapatuloy daw ang nangyayari sa kanyang master, at doon ay sinabi ni Asta na sila na nga raw ay dumako na sa Spade Kingdom. Makikita natin ang nahating katawan ng Giant Demon, at sinabi ni Asta na kahit gusto na raw niyang pumunta sa Spade Kingdom ay aabutin ng mahabang oras bago makarating dito kahit paggamit niya ang kanyang devil union. Wika naman ng devil ni Nak ay imposible raw na makagamit sila ng teleportation kung wala si Nak mismo, pero sa ngayon daw si Nak ay wala sa kondisyon upang gawin ang bagay na yon, kung kaya't napatanong si Asta kung paano sila makakarating ng Spade Kingdom, at maya-maya lamang ay biglang nawala ang kanilang devil union. Mahuhulog na si Asta mula sa itaas, at wika naman ni Libby ay gamitin daw nito ang espada upang lumipad, subalit isang special magic ang nagligtas sa kanya, at sinabing mas lumakas na naman daw si Asta ngayon ng sobra, at mukhang medyo nagiging cold daw ito sapagkat gusto daw ni Asta na pumunta sa ibang bansa nang hindi man lang sila sinasama, at doon ay napangiti ang ating bida sa kanyang nakita. Sa kabilang banda ay nagsimula na ang paghaharap ng resistance laban sa mga devil, at kanilang sinabi na alang-alang sa kanilang pride bilang mga salamangkero ng Spade Kingdom ay ililigtas nila ang mga tao. Biglang nabalutan ng Mahika ni Sally ang ibang tao upang protektahan ito, samantalang si Makusa ay ginamit ang kanyang snow magic upang makapagtago sa mga devil. Gamit ang snow magic ay makakapagtago sila sa mga devil, at gagamitin naman ni Baltos ang kanyang special magic upang makatakas papalayo, at wika naman ni Zeke na kung sila raw ay mapapansin ng mga devil ang kanyang Mahika raw ang magtatanggol sa kanila, pero sa kanyang isip ay matindi ang kanyang pagdadasal na sana raw ay hindi sila mahuli. Nasabi ng resistance na bukod sa marami ay masyado raw malakas ang mga devil, subalit isang malaking apoy ang sumunog sa mga ito, at doon ay nagpakita na si Captain Pogillion upang tumulong sa laban. Pinugahan ng Salamander ang mga devil ng kanyang
ng apoy at sinabi dito ni Captain Pugilyon na kahit magkaiba ang kanilang mga bansa ay isa lamang sila ng layunin na protektahan ng mga tao. Nagulat ang Resistance nang makita nila ang Fire Spirit samantalang ang Salamander ay patuloy lamang sa pagsunog dito, pero ang mga Devil na may pakpak ay sinusugod din si Captain Pugilyon mula sa ere. Nahihirapan na ang iba dahil padami ng padami ang bilang ng mga Devil, samantalang ang lugar na Manila Makusa ay nakita na din ng mga Devil na sobrang kinakengkoy ng pagmumukha ni Zeke. Pinagtanggol ng Resistance ang isang taong aabutan na ng Devil pero hindi sapat ang kanilang lakas upang pigilan ito ng tuluyan, kung kaya't ang isang Devil ay kakainin na ang mag-ina, subalit isang malaking liwanag ang biglang lumabas mula sa malayo na sobrang kinagulat ng lahat, lalong-lalo na si Zeke. Napatanong ang isang Resistance kung anong klaseng malakas na magic daw yun sapagkat tanging ang tinamaan lamang ay ang mga Devil, at wiga naman ni Captain Pugilyon na masaya raw siya na nakita niya silang muli at doon ay pinakita na nga ang maangas na anyo nila Noel at kanilang sinabi na hindi raw nila hahayaang guluhin ng mga Devil ang kanilang mundo. Pagkatapos ay binalik ang nakaraan kung saan magsasanay sila Noel sa lugar ng mga elf at doon ay sinalubong sila na isang Dryad at sinabi nitong medyo nakikita niya ng kaunti ang mangyayari sa future. Alam niya raw na magbubukas ang pinto ng underworld at maraming Devil ang maglalabasan dito, kung kaya't makikipag-cooperate daw siya para na din sa kaligtasan ng kanilang lugar. Wika ni Patri ay tuturuan daw nila ang grupo nila Noel kung paano gumamit ng ultimate magic at karaniwan daw ay tanging piling mga elves lamang ang may kakayahan gumamit ng ultimate magic sapagkat nagre-require ito ng mataas na magic power na siyang kulang naman sa katawan ng isang tao. Pero dahil natutunan daw nila Noel kung paano gumamit ng mana method sa Heart Kingdom, ay posible rin daw na magawa nila ang ultimate magic ng meron ang mga elves, kung kaya't hindi raw nasayang ang kanilang pagsasanay sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay pinakita na ang present kung saan sabay-sabay nilang ginamit ang kanilang mga true magic at mapapansin natin na sobrang laki ang output ng magic na kanilang pinalabas na siyang ipangtatapos nila sa mga Devil. Pagkatapos tamaan ng true magic ang mga Devil ay makikita natin na malaking bilang ang nabawas sa kanila, samantalang si Sally ay tuwang-tuwa sapagkat nakokontrol daw nila Noel ang kanilang magic upang hindi madamay ang kanilang kakampi at papayag daw kaya ang mga ito na pag-aralan niya ang bagay na yon. Wika naman ni Noel ay hintayin lamang daw siya ni Vanica at makikita naman natin na takot na ang mga lower Devil sa kanila, subalit biglang nasunog ang isang Devil samantalang ang isa naman ay nabalutan ng tentacles at sinabi ng gumawa nito na maglaro daw sila ng bola at ang mga lower Devil daw ang gagawin nilang bola. Napansin ni Commander Albert na mas malakas ang nasasagap niyang maika mula sa mga Devil ngayon, samantalang sila Mimosa at Lack ay may idea na kung sino ang mga Devil na to, at doon ay pinakita na nga ang middle class Devil kung saan kanilang sinabi na masaya daw sana maglaro ng bola habang inihigop ang mana sa paligid, pero mas masaya daw kung makikipaglaro sila sa mga tao. Naalala nila ang sinabi ng Dryad kung saan kapag daw lower class Devil lamang ang kanilang kalaban ay kaya nila itong talunin gamit ang malakas na maika kahit sila ay hindi napapabilang sa Arcane Stage. Pero magkakaroon daw sila ng problema kapag ang kanilang kalaban ay napapabilang na sa mga middle class Devil. Natawa naman sila at sinabing may makakalaro daw siya upang masubukan ng kanyang ultimate magic, at habang magpapakuwala ng atake ang isang middle class Devil ay sinabi nito na sila nga raw ay maglaro at gusto nilang marinig ang sigaw ng mga tao. Subalit sa pag-ataking ginawa nila ay madali lamang niyang naputol ang kamay ng middle class Devil at napatanong naman ng Devil kung kailan daw nakalapit sa kanya si Lack, at doon ay pinakita na ang napakaangas na ultimate magic ni Lack na madali lamang niyang tinapos ang mga middle class Devil, at napaka-cool niyang sinabi na kung hindi raw siya makita ng mga Devil na to ay hindi raw na matatawag na laro ang kanilang ginawa. Boom! Ang boto ko dito ay 5-0 para kay Lack. Sumunod ay makikita natin na ang kastilyo ay naghahalong nasusunog at nagyayelo, at alam ni Lack sa kanyang sarili na may nilalang sa loob nito na hindi dapat galawin, at doon ay pinakita na nga ang isang tao na nakasabit sa mga matatalim na yelo. So sino kaya ang nakasabit dito? At kung alam mo ang sagot ay comment lamang sa baba, at syempre i-like and follow nyo na ang ating page for more Black Clover content. Hanggang dito na lamang, see you to my next video, goodbye!